tumawag si ano ko, sabi niya susunduin daw niya ako. Bumili na raw ako ng balikbayan box para mai-prepare na raw at maipadala na yung mga abubot sa Pinas. So, mula dito sa Tamanjarong, papunta sa Orchard, Lucky Plaza. May kalayuan kasi sa akin ang Orchard o Lucky Plaza mula Lakeside or Boonlay, mga 1 hour and a half papunta sa Lucky Plaza. Yung Lucky Plaza is Filipino Mall. So, nandoon lahat ng mga remittances, yung mga cargo, ganitong mga balikbayang box. Doon mo siya makukuha o ma-order. Pwede naman nila i-deliver sa'yo yung box kung meron kayo ipapadala sa Pilipinas. Pero since libre naman at pwedeng mag-work si Yeno ko using messaging or work from car, hindi work from home. Habang nagdadrive siya or nakapark siya, pwede siyang makipag-communicate sa mga staff niya. Sounds easy na nagre-reply ka lang ng mga messages via email or WhatsApp chat group. Pero nakaka-stress mag-reply talaga at mag-handle ng tao. Lalo na client. Ayan, pero trabaho lang. Sa kanya, medyo easy kasi may sasakyan siya. Ako kasi nagko-commute lang, malayo siya, malayo sa, kahit na 5 lang yung clinic na hawak ko, magkakalayo yung site ko. Ayan, tsaka lang, tiis lang, pawis kasi ang init, kadalasan, tapos biglang uulan, kaya magkakasakit ka talaga, expose ka pa sa clinic. Pero okay lang din. Yan, nakapag-breakfast na rin kami ni ano ko ng breakfast meal from McDo. Malapit-lapit na rin tayo sa Orchard, Stephen Road na ata to. Yan, bihirang-bihira lang ako nakakalabas ng bahay after work. Diretso sa bahay, hindi nakakapasyal every off day. Kaya nakakatuwa kapag sinundo ako ni Yano ko na mag-drive ng ganito or bumili o sasamahan niya ako mag-grocery. Nakakatuwa. Wala lang, na-share ko lang sa inyo. Ganito lang ang life ko dito. Trabaho-trabaho. 5.5 per week ang trabaho ko. Pag operational industry kasi ang trabaho mo, nakakapagod. Sometimes late ka na uuwi, on call ka pa minsan. So, yung off day mo o public holiday mo, ipapahinga mo na lang, maglilinis ka ng bahay, maglalaba ka. So, tapos na yung maghapon mo sa ganung gawain. So, nandito na tayo sa Orchard. Yan sa left, Far East Mall, Marriott. Ito naman ang Ion. So, nandito na tayo sa Lucky Plaza, the Filipino Mall. Yan. Kukulang tayo ng balikbayang box. Tapos, ito na nga pala yung Lucky Plaza. Ito ang Filipino Mall dito sa Orchard Road. So, pag Sunday, madami ditong Filipino, nag-gather sila. Ito na nga pala yung MHM. Trusted ko na tong forwarding company na to. Nakailang padala na ako dito nung pandemic. Kaya okay na mabilis, nakakarating ng safe sa atin. Pagkakuha namin ng box, umalis na rin kami ni Yano ko. Nagpatuloy kami mag-road trip. Siya nga pala, ito ang MCE. Sabi ni Yano ko, pinangalan daw sa akin to, MCE, Maricel Cortez Expressway. Joke lang. Pero Marina Coastal Expressway ang tawag dito. Ito ang longest tunnel sa Singapore. Mahaba-haba yan. Sa normal speed niya ng 65 or 70, nasa 12 minutes long siya. So, ayan, dati BKE ang pinakamahaba, pero ngayon MCE. Na-build to ng ilang engineer ang gumawa dito. Isa na ang friend ko dati. Yan, MCE, Marina Coastal Expressway, not Maricel Cortez Expressway. Lagi kasi kami nagbibiruan dito ni Yano ko. Wala lang. Na-share ko lang sa inyo. Funny, ha ha ha. Maraming memory sa akin tong MCE tunnel. Madami kaming biruan dito ni Yano ko. Gaya ng mga ganyan, plate number. Minsan binibigyan namin ng initial or meaning. Sa haba kasi ng tunnel na to, lagi kami nagbibiruan. Pag may nakita kami plate number, gaya ng SMB, bibigyan namin ng meaning ng She's My Baby, 927, yung mga ganon. Or pag ang car is BMW, sabihin ni Yano ko na Be My Woman. Yung mga ganon, funny-funny hanggang makalabas kami ng MCE tunnel. Ganon lang, wala lang. Correcting ko lang, itong MCE, mga 9 minutes lang pala. Kasi kaka-forward ko. Yung mga gumawa dito sa MCE, share ko lang, karamihan dito, Filipino ang gumawa. Isa na nga yung friend ko na sila yung nag-build nito nung year 2009, nung umpisahan to. Yun, wala lang. Nasabi ko rin kay Yano ko na pinakamahabang tunnel na nakita ko so far is yung sa Japan, sa may Kyoto. Every mountain doon, 12 minutes yung haba ng tunnel doon. Ang dami mong tunnel na madadaanan sa Kyoto going to Osaka, from Kyoto going to Osaka. So, ang dami-dami ninyang dadaanan mong tunnel, every mountain. Ayun nga, ang haba-haba. Tapos paglabas mo ng tunnel, masisilaw ka kasi yung snow, ang puti-puti. Wala lang. Tapos, itong flyover na to, going to Keppel, pagbaba ng flyover na to, Keppel Road ata yan. Diyan makikita yung mga cargo 40-footer van. Yan. So, yan. Dami na namin na drive. Diyan ako. Yan yung Keppel shipyard. Cargo shipyard ba tawag doon? Madami na rin kaming memories dito sa flyover na to. Yung nasa kaliwa, yan yung papuntang Vivo City.
Dati kasi, nung nag-work kami sa NUH, pag lunchtime, nagla-lunch kami sa Vivo City or Harborfront. Ito nga pala yung cable car from Vivo City to Mount Favor. So, makikita mo dyan yung cable car along the road. Ang nice dahil natry ko na rin sumakay dyan kasama ang mga bata, si Mika at si Mariel. Yan, medyo nakakalula kasi first time ko mag-cable car. Nakakatuwa, kaso wrong timing lang nung panahon na yon, umuulan, so hindi mo gano'ng makita yung view. Ito naman, papunta sa Mount Favor. From Sentosa yan to Mount Favor. Okay lang din, makikita mo yung view ng Sentosa, yung Universal Studio din. Tapos, naku, wala namang katorya-torya yung mga nakukwento ko at na-share ko sa inyo. Wala lang, nag-road trip lang, kaya salita-salita lang. Yan, paakyat kami ng Mount Favor. Nag-picture-picture lang. Ito naman, pagkatapos namin mag-drive ng pagkabilis-bilis at pagkalayo-layo, pabalik naman sa Tamanjurong. Every week, nagpapagasolina si Yano ko. 250 ang per week niya. So, ang isang buwan niya, 1,000 Sing dollar. Sobrang mahal. So, kumbaga sa atin sa Pilipinas, 40,000 mahigit ang gasolina niya isang buwan. May nakiklaim naman siya sa office, pero hindi lahat. Noong nag-visit nga si Vin Diesel dito sa Singapore ng Fast and Furious niya movie, nabanggit niya na ang ordinary car sa Singapore, parang nakabili ka na rin ng 3 sports car sa US. See? 250, hindi pa full tank yan. Ganyan kamahal. So, binayaran na ni Yeno ko ang 250 sa Shell counter. So, salamat sa panonood sa road trip namin ni Yeno ko. Ingat kayo. Bye-bye!